Si Anthony Davis ngayon may natitira pang 2 years guaranteed contract galing pa nun sa LA Lakers. Ngayon nasa Wizards na siya pero kumikita pa yan ng 58.5 million sa dumaan na season kahit hindi yan nakapaglaro since nang ma-trade siya ng Dallas Mavericks. May 62 million pa yan na natitira sa player option niya sa 2027 to 28 season. Kaya hindi rin siya ganong kadaling bitawan na itong Wizards kailangan may malaking return din na babalik sa kanila. Pero ang problema, si Davis kasi mismo ang magdedesisyon kung magagamit niya yan. Ibig sabihin, kontrolado pa rin ni Davis ang malaking parte ng future niya ngayon sa Wizards. Pwede siyang mag-stay gamit yung player option na yan o i-option out at maging unrestricted free agent. Lalo ngayon, kasi base mismo sa report nakikita niya na wala sa plano ng Wizard mag-contend sa susunod na season. Kaya ngayon, mas busy pa nga itong si Davis na gumawa ng mga video prank sa kapwa NBA player niya pero deep inside nga raw, anytime pwedeng maglabas yan ng desisyon about sa magiging future niya sa Wizards. May mga indication din kasi talaga na lumalabas na ngayon na hindi kumbinsido si Davis sa direksyon ng Wizards at gusto niyang mapunta sa contender team na may chance sa championship Hindi pa naglalaro si Davis para sa Wizards dahil na-trade siyang may injury. Hindi siya nakapag-debut sa Washington ngayong season. Kaya hindi rin talaga nasubukan yung kombinasyon nila nitong si Trae Young. May malaking contract pa yan na hawak. Kaya for sure, hindi siya basta-basta bibitawan lang ng Wizards sa market. Sobrang daming star at role player na pwede nilang makuha kapalit si Davis Isa lang naman kasi yung gusto ng Wizards din nga raw kay Davis. Bago sila mag-rebuild ng roster na contender, gusto nilang masigurado na healthy yan sa susunod na season o para din magpataas ng market value. Kaya pwedeng abutin nga raw next year itong magiging desisyon nitong si Davis o possible September kung magiging maganda ang indication ng kondisyon niya at pwede rin magdesisyon sa kanya yung Wizards dyan. Maraming team ang nauugnay kay Davis pero mas interesting kasi talaga pag-usapan ang Chicago Bulls na mismong hometown nga nitong si AD. Kaya natural nga raw na may appeal to para sa franchise at sa fanbase mismo. Based kasi sa ilang reports, hindi nga raw aksidente na maraming Chicago area players ang nasa roster ng Bulls dahil mahalaga sa organization nila ang local connection. Kaya lalong umiingay itong si Davis papuntang Chicago Bulls Ang problema lang ngayon, masyado pang mataas ang salary contract na hawak ni AD at kailangan gumamit pa ang Bulls ng maraming fillers at draft capital ngayon. Malabo yan na gawin ng Bulls dahil nakikita na ang Bulls unti-unti nang lumilipat sa batang direksyon, developing kay Gidey at Kobe White. Mataas ang tingin nila kay Buzelis at gusto nilang panatilihin ang draft flexibility nila. Kaya nakikita nila si Davis na malaking upgrade sa depensa at frontcourt pero hindi sila handang isugal nga raw sa trade sila Gidey, White at Buzelis at malaking parte ng draft assets para lang mapabilis yung timeline Hindi lang naman si Davis, kahit si Reeves na uugnay sa Bulls at kung mangyari man nga raw yan at magawan ng Bulls ng paraan, possible dito matuloy pa yung reunion nitong si Davis at Reeves Dahil kung magiging komplikado lang ang contract na kayang ibigay ng Lakers kay Reeves ngayong off-season, malayo sa near max deal, dyan lang mismo nagkakaroon nga ng pagkakataon yung ibang teams na gumawa ng malaking hakbang para makuha itong si Reeves sa market. Pag nag-option out yan Brooklyn Nets at itong Bulls lang naman kasi yung dalawang team na nakikitang kayang magbigay agad ng max contract kay Reeves around 40 to 45 million per year. Kaya mas nagiging interesting nga raw ngayon yung pwedeng gawin nitong Bulls next season kung kukuhain nila si Reeves sakto sa binibuild nila sa prime age at hindi nalalayo sa mga youngster nila tulad nila Kobe White, Buzelis at Gidey Si Reeves kasi kahit fully committed dyan sa Lakers, based na rin sa kanya mismo, ibang araw kasi talaga ang business sa NBA lalo na kung hindi kayang ibigay ng Lakers ang max deal at makita niya sa ibang team, possible na magdesisyon yan. Kung mawawala si Reeves sa free agency, biglang tataas ang posibilidad na seryosong tignan nga raw ng Lakers si Kyrie dahil siya yung pinaka-proven star na alam ng gumana katabi ni Luka at may existing chemistry pa kay LeBron. Kaya kapag nawala nga raw siya, isa sa pinakamadaling star replacement na iniisip ng front office si Kyrie dahil napatunayan niya na dati na kaya niyang maglaro katabi ni Luka
Kaya maraming executives ang naniniwalang plug and play fit pa rin si Kyrie kung sakaling kailangan ng Lakers ng bagong co-star ni Luka. Plus may connection pa kay LeBron. May cap hold si Reeves na nasa 20.9 million kapag nire-announce ng Lakers ang rights niya at tuluyang pumirma siya sa ibang team. Mawawala yung cap hold na yan at mas lalaki ang available cap space sa Lakers. Kung gusto ng Dallas na mag-reset naman at kumuha ng mas maraming assets, pwedeng ganitong araw ang maging framework sa Lakers. Rui Hachimura, Luke Kennard, sign and trade, Jared Vanderbilt kasama yung future first round pick, salary pillars, kapalit ni Kyrie Irving sa trade. Ito yung pinakakaraniwang kasi na lumalabas talaga sa mga analyst discussion dahil kailangan pa ring mamatch ang malaking salary ni Kyrie sa ilalim ng CBA rules.